Para sa mga boss na mahilig sa tattoos or para sa mga may plano magpa-tattoo, panoorin nyo na ang aming next segment dahil pinuntahan namin ang Herbie's Tattoo Shop. Dito lang yan sa Business Lifestyle. My name is Miss Jel. I'm the owner of Herbie Tattoo Studio. Actually, nung umpisa, hindi talaga ako interested mag-tattoo. Nagkataon lang na I ran away from home and I don't have any other job. At first, henna artist muna. Tapos, naging body piercing. And then eventually, nung nagkaroon ako ng client na nag-convince sa akin na mag-permanent tattoo kasi nga daw wala pang masyadong tattoo artist na babae. That's the time na nakapag-decide ako na mag-permanent tattoo na rin ako. Sa tingin ko may female tattoo artist parang where perfectionist compared sa guys. I don't want to offend other tattoo artists, lalo na yung male, pero kasi pag female, parang masyado kaming sa details. Masyado kaming mabusise, mapuna sa details, pati sa symmetry yung tattoo, and the design, yung colors. Now, hindi na siya super unusual talaga eh. Parang medyo common na nga eh. Parang, pero na pa rin na, astig kasi tattoo artist babae. Pero back then, like 8 or 9 years ago, pagka sinabing babae, madalas ayaw naman pagawa kasi hindi sila bilib kasi nga babae, hindi trabaho ng babae yung pagtatato. Mas okay na siya ngayon, hindi kagaya dati na sobrang bihira yung kliyente. Mas maraming pumupunta, tsaka mas tanggap na kasi siya ng tao. Yung mga professional, gusto na rin nilang may tattoo. Although may ganun pa rin, may ganung idea pa rin na yung tattoo pang pang dati kasi 'di ba? Pang preso lang. Ngayon hindi na, mas okay na siya. Starting capital ko is 14,000 pesos. 4,000 went to the down payment ng rent, and then 7,500 doon naman sa tattoo kit. Isang tattoo machine, power supply, mga 7 different colors ng ink, and then the remaining 3,000 pang backup ko na lang yun just in case na wala akong kliyente. So the day may pambayad ako ng upa. May mga kliyente na meron silang sariling design. What they do, they just bring the design here and then in-stencil na lang namin. May mga clients din na hindi nila alam kung anong design ang gusto. We show them different designs and then in-edit na lang namin, pinapalitan ng kulay or kino-conceptualize namin. Tapos yung iba naman, as in, magbibigay tapos kami na mag-iisip, yung artist na mismo. For those who want to start a tattoo business, una sa lahat, gusto niyo yung pagtatattoo. Kasi hindi siya basta-basta business, hindi siya parang kagaya ng sari-sari store na pasok ka lang ng pasok ng products, tapos eventually may bibili. Sooner or later may bibili. Ang tattoo, kailangan you represent yourself, kailangan quality yung gawa, kailangan good public relations din eh. Kasi minsan may mga kliyente din na depende sa vibes ng artist, kaya sila nagpapagawa. Tapos, higpit ng sinturon, kasi syempre, ang tattoo, hindi naman siya prime necessity, hindi siya kagaya ng food or kung ano man. Kumbaga parang siya, luho siya, na pinag-iipunan.